The views and opinions expressed by the hosts and guests do not state or reflect those of the movement. Sa history, marami ang nalilito kung ano ba ang tunay, ano ba ang kwento. Pakinggan natin ang mga dalubhasa. Intindihin ang kasalukuyan sa pag-aaral ng nakaraan. Tayo na't makilahok sa ating talakayan. Ito ang Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Good evening to our listeners! Welcome na naman sa isang episode ng Historyl, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Ako po muli ang inyong host, si John Kevin Samson, at kasama ko na naman po ang ating co-host na si Sir Jamaico Ignacio. Sir, hi ka naman dyan! Hello, good evening po sa inyong lahat. Sana matuwa kayo sa ating paksa ngayong gabi. For me, this is a very exciting topic. Tara, simulan na natin to, Kevin. Tara, simulan na natin. It's another weekend for all of us. Kaya tayo makinig na. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang kasaysayan at kultura ng isa sa mga lungsod sa Metro Manila. Isa itong lungsod na madalas pasyalan ng mga kabataan, ng mga pamilya, at kahit ng mga nagsusolo lang sa buhay. Mula sa Venice Grand Canal, Bonifacio High Street at SM Aura, ating pasyalan at talakayin ang lungsod ng Taguig. At para pangunahan ang ating diskusyon at kwentuhan, nais ko pong ipakilala ang ating bisita ngayong gabi. Isang guro at manggagawa sa pamanang kultura sa Taguig. Walang iba kundi si Mr. Jimmy Uy. Good evening po. Sir, isang pinagpala po, makasaysayan at makabuluhang gabi po sa ating lahat. Ako po ay natutuwa na ako po ay maging kabahagi po ng inyong programang para sa mga kabataan at sa mga nagmamahal sa herensya at sa kasaysayan ng bansa. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Ginoong Jimmy C. Uy Jr., guro, isang manggagawang sa parokya at sa sasamahan po dito sa kultura at kasaysayan ng bayan ng Taguig. Magandang gabi po. Maraming salamat din po Sir Jimmy sa pagpapaunlak ng inyong oras, no. Ako personally excited ako sa ating pag-uusapan dahil nung wala pang quarantine, napapadalas ako diyan sa Bonifacio Global City, lalo na sa Bonifacio High Street. Actually, papadalas ako diyan and namimiss ko na nga. Actually, namimiss ko. It's been a while since I've been there. Sobrang tagal na, no? I was there last, I guess, February pero for an official business eh. Hindi pa nga yung pasyal-pasyal lang eh, di ba? So, parang iba yung feeling na namamasyal ka sa lugar na to. So, I mean, pero alam natin na what the Taguig that we have right now is a reflection of a Taguig back then. Sir Jimmy, sa mahabang kasaysayan po ng Taguig, ano sa tingin ninyo yung tatlong pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Taguig? At bakit? Bakit kaya ito yung mga pinakamahalaga? Okay po. So, unang-una po, ang bayan po ng Taguig ay isang first-class city. Maunlad na bayan isang maunlad na bayan, punong-puno at may makulay na kultura at kasaysayan. Alam niyo po, mula po sa panahong pre-kolonyal, yung hindi pa po tayo nasasakop ng mga dayuhan, hanggang sa kasalukuyang panahon, masasabi ko po na meron pong tatlong mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Taguig na tumatakbo. Una, yung pong pagkakatatag po ng parokya ng Santa Ana. Kasi diyan po talaga nagsimula ang lahat. Ito po ay sa taong 1587, 1587, at ito po ay sa tulong po ng mga paring Agustino. Okay? Si Father Diego Alvarez, katulong si Father Diego de Avila. Bakit ko po nasabing ito yung pinakauna? Kasi nagsimula po ang lahat ng pamayanan dito po sa tinatawag nating poblasyon, malapit sa Ilog Taguig. At dito nagpalaganap ng relihiyon
at napakilala ang reliyong Kristyanismo dito sa mga Tagigenyo. No? Doon po nag-start ang paglaki ng pamayanan. Dito po sa Santa Ana, sa mga karatig barangay ng Tuktukan, ng Ususan, ng Wawa, Bambang, Hagunoy, at iba pa. Ikalawa pong pangyayari na masasabi kong importante at mahalaga sa ating kasaysayan sa bayan ng Taguig, yung pangyayari po na nasangkot ang bayan ng Taguig sa isang revolusyon. Siyempre, ito pong revolusyon na ito ay naganap noong 1897. Okay, naging saksi rin po ang simbahan ng Taguig dito sa revolusyon na ito, na kung saan ginawang kwartel o naging garrison ng mga Espanyol ang kumbento at ang mismong kapilya ng yung mismong simbahan ng Santa Ana, no? Buong giting na nakipaglaban ang mga taga-Taguig para sa kanilang kalayaan, para sa kanilang kasarinlan laban sa mga Kastila. At just imagine, meron pong nangyaring labanan sa labanang iyon na ginawa ng mga Tagigenyo ang lahat ng bagay para labanan at matalo ang mga Kastila sa kumbento ng Taguig. Isa pa nga rito, nung sinunog nila yung matandang bahay dito malapit po sa simbahan. Para daw po saan? Kasi nagtatago yung mga sundalong Kastila sa loob ng kumbento para daw po yung usok na nilalabas ng bahay na yon ay pumunta doon sa kumbento at ma-suffocate. Hindi makahinga yung mga sundalong Kastila. Pero ang problema po, na iba yung daloy ng hangin. Kaya hindi po napabagsak o hindi natalo yung mga sundalong Kastila. Pangatlo po na masasabi kong mahalagang bagay na nangyari sa bayan ng Taguig, yung pagiging lungsod po nito, December 8, 2004. Opo. Kasi po, alam nyo, sa totoo lang po, maraming mga Tagigenyos noong una, bago po mag-2004, ang tingin sa bayan ng Taguig ay isang malaprobinsya. Kasi totoo nga po, naging bahagi tayo ng lalawigan ng Rizal. At kapag pumunta po kayo dito sa aming bayan, syempre hiwalay po ang BGC. Kasi ang BGC, alam natin, it's very modern, di ba? Napakamaunlad ng BGC. Pero pag pumunta po kayo dito sa District 1, kung saan kabilang ang Santa Ana, ang Hagonoy, ang Wawa, ang Bambang, ang Tuktukan, para po kayong nasa probinsya. Parang dadating kayo nito sa nakaraan, na kung saan ang mga tao ay simple lamang ang pamumuhay, mga taong magkakakilala, nagkakamustahan sa may talipapa, at nung naging city ang Taguig, yun ang nagbigay ng malaking oportunidad sa bayan ng Taguig na umunlad at patuloy na maging kilala sa buong mundo. Alam niyo po, ma-share ko lang po sa inyo, naalala ko noon, nung naitalaga bilang lungsod ang Taguig, makikita niyo po yung mga posters sa munisipyo ng Taguig nakalagay, Taguig equals to Tokyo, Taguig is equals to Paris, Taguig is equals to New York. So may ganong perception, may ganong perspektibo na maging kagaya natin ang mga pamosong lugar at mga kabisera sa buong mundo. Opo, so yun po. Actually, ano nga yun, no? When yung kapatid ko nakapunta na siya ng Singapore, yata, oo. Lagi niyang dinedescribe na yung Taguig ay yung parang siyang Singapore with yung bus system, yung hindi sa kung saan nagbababa di ba? May umiikot na bus sa BGC rather, and yun, sasakay ka and then ibababa ka niya kung saan. And very walkable, no? Yan yung gusto ko sa lungsod. Very walkable, malalawak yung mga walking spaces, and talaga namang I would say merong mga green spaces, no? Na napakaganda. And that's actually curious, no, na historically, no, by years, recent lang pala na established na lungsod ang Taguig. I mean, 2004 is fairly 2004 is fairly recent compared dun sa ibang mga lungsod na na-establish as lungsod prior to that. Pero yung sir, clarification po, yung Santa Ana hindi yan yung sa Maynila. Sa Maynila. Hindi po.
Iba Hindi to. po, hindi po. Iba po ito. Itong Santa Ana Taguig ay again 1587 po siya nung kasabay ng pagkakatatag ng parokya ng Santa Ana na itatag din po itong lugar ng Santa Ana mismo. Ito po yung poblasyon natin. Okay? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, dito po sa Santa Ana, kasi nandito po ako sa school sa Colegio Santa Ana. Ano po? Okay po? Tinawag po natin itong poblasyon mula noon hanggang ngayon kasi dati dito po nakatayo ang munisipyo, ang unang munisipyo ng Taguig. Dito po matatagpuan yung pinakamatandang paaralan, ang Taguig Elementary School. At yung plaza na ipinangalan po kay President Manuel Quezon nung siya'y bumisita noong 1937 po dito. Opo. Oh. Yes. At alam niyo po, kumbaga, kahit po tayo ay audio lang, para po tayo talagang naglalakbay. Dito po sa Plaza Quezon, nakikita ang itinuturo natin pinakaunang monumento na ginawa para kay Manuel Quezon. Buhay pa siya nung siya ay pinagawan po ng ating butihing Vice Mayor, Timoteo Ponsal Cuevas. Kasi nga po, alam nyo, meron po kasi kami dito bahay sa tapat ng simbahan, ang Yangzon Ancestral House. Isang gabi po siya tumira dyan. At take note, ano po ang ginawa niya dito sa Taguig? Siya ay nagpasalamat sa malaking pakikiisa at kooperasyon ng mga Taguigenyo kasi siya ay pinili ng mga Taguigenyo para maging Pangulo ng Commonwealth. At sa sobrang pagmamahal at pasasalamat ng mga taga-Taguig sa kanya, yung Vice Mayor po namin nagpagawa ng monument. Yung monument pong yun, according sa mga oral history, sa mga kwento po ng matatanda, ito ay gawa ng batikang national artist na si Guillermo Tolentino. Guillermo Tolentino. Yes. Kaya pag pumunta po kayo dito sa Plaza Quezon, ang itsura po ng monumentong ito ay siguro yung itsura po ni Quezon nung siya ay manumpa bilang Pangulo ng Commonwealth. May baston siya, may hawak siyang scroll, and meron po siyang yung mga medals niya na tinanggap bilang Pangulo ng Commonwealth. Nandito po iyon at patuloy po natin itong pinag-iingatan. And additional po pala, dito sa poblasyon, sa Santa Ana, Taguig, nandito po ang matatandang tahanan po natin. Yung mga lumang tahanan na kung saan may mga kanya-kanyang kwento po. Opo. Bigyan ko lang po kayo ng maiksing kwento. Meron po lumang bahay dito sa Santa Ana na pagmamayari ng isang guro, si Jose Pagtakan, dating mayor po ng Taguig. Yung ibaba ng bahay niya ay ginawa niyang classroom. Kaya makikita niyo po, yung mga bintana pa pang elementary school talaga. Yun. Meron din naman po dito na bahay na naging saksi nga po doon sa mga revolusyong naganap dito sa Santa Ana, 1897 and 1899. Panahon ng Kastila at panahon ng pananakop ng Amerikano. Yes. And bandang Tipas, nandiyan po yung bahay kung saan tumira si Felix Manalo, ang kapatid na Felix Manalo. Opo, na Iglesia ni Cristo. Yes po, yung founder po ng Iglesia ni Cristo. Dahil taga dito po si Felix Manalo, Okay, sa bayan ng Taguig. Opo. And take note, alam niyo po, meron pa pong isang bahay dito na yung kwento niya ay yung kanilang lolo ay nasona ng mga Hapones. Ang ibig po sabihin na sona, yung may makapili, tinuro yung mga Pilipinong inaakalang mga kakampi ng Amerikano. Tapos anong nangyari po, sa sobrang takot nung Taguigenyong yun, nagtago siya sa kisame ng bahay nila. Ngayon, nung dumating yung Hapones, okay na sana wala silang nakita sa loob ng bahay kasi lahat po ng miyembro ng pamilya nasa kisame. Ngayon, nung papaalis na yung mga Hapones, gumalaw yung kisame, nahulog yung kisame at nahuli yung isang miyembro ng pamilya. Dinakip po siya at hindi na po siya nakabalik dito sa amin. During that time, 25 years old po siya. 1944 po iyon. Opo. Kaya marami pong makulay na kwento dito sa bayan ng Taguig. Sobrang makulay. Oo, kasi kita mo na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas yung Taguig. Si Quezon, si Felix Manalo. Yes. Kitang-kita mo na it's part of the fiber of our national history. Yes, opo. And even the father of
Andres Bonifacio po, taga rito sa Taguig. Santiago Bonifacio. Opo. Hanggang ngayon may mga Bonifacio pa rin po dito sa bayan ng Taguig. Yes. Opo. Kaya siguro meron tayo diyan yung Fort Bonifacio, no? And yes, it's something, it's really new. In fact, Plaza Quezon, I might visit that pagka pwede na tayong magsilabasan ulit. And it's quite curious, no? So, meron ng Taguig bago pa magkaroon ng Quezon City. Kasi apparently, I think President Quezon thought about Quezon City some 1939, something. Please correct me. Actually, kasi gumawa ako ng thesis dyan eh. Yes. Conceptualize niyan around 1936 to 1939, pero nagkaroon lang ng batas around 1939. Pero matagal lang yan pinaplano yung Quezon City. So, okay. So, pero yun, no? Yun nga eh. So, parang Taguig is an older city and an older municipality, if I may say so. Municipality dati. So, and then you have people like Santiago Bonifacio, Felix Manalo, living in Taguig. So talagang napaka-yaman ng ating kasaysayan sa Taguig, no? Sa Taguig talagang rich ang ating kasaysayan. And that was napakaganda ng mga kwento ninyo, Sir Jimmy, no? Yung hindi lang yung past, even the recent andito na eh. Napakaganda eh. Pero matanong ko lang, no? So medyo mas eksakto tayo. As I was saying, yung Taguig ngayon is not the Taguig that we have had a long time ago. So, how was Taguig 30 years ago in terms of siguro yung kultura, yung economy? Kamusta ba ang Taguig? Ano ba ang primary means of living ng mga tao? Ano yung yung hanap buhay ng mga Taguigenyo? And paano ba yung kultura? I'm sure siguro 30 years ago or even 40, 50 years ago, wala pa yung mga matataas na skyscraper dyan. Yes, paano ba ang Taguig? Siguro 30 years ago, if we could go back. Okay po. So, alam niyo po, ang bayan ng Taguig ay isa pong agricultural na bayan. Kahit nung panahon po ng pre-colonial based po sa mga studies po natin at researches, ang bayan ng Taguig ay nakabatay sa industriya ng agrikultura, pagtatanim at pagsasaka. Okay po? Alam niyo po, isa rin nga po sa mga, ma-share ko lang po, nung ma-discover po ito ng mga paring Agustino, meron silang napansin sa mga gawain ng mga taga-Taguig dito. Sila ay naghahabi ng tela. Kaya nga possible daw po na kaya na italaga dito sa Santa Ana, sa bayan ng Taguig, kasi nga po si Santa Ana ay patrona ng mga naghahabi ng tela. Opo. Okay. Tapos, ano po ang nangyari? So, 30 years ago, alam niyo po, talagang probinsyudad. I will use the term probinsyudad. Talaga ang bayan ng Taguig. Kasi ramdam na ramdam mo dito yung pagiging probinsya. Wala nga pong matataas na building, ngunit ang daming mga lumang bahay po ito. Opo. Alam niyo po, naalala ko po yung kwento ng aking mga matatanda rito at ng aking lola. Ang bayan ng Taguig po noon ay ang dami pang malalawak na sakahan. Meron po kaming tinatawag dito na doongan. Yung po ay napakalawak na damuhan, tinatamnan ng mga melon, ng palay, ng mais, at iba pa po mga prutas at gulay. Na kung saan yung mga bata po magtatakbuhan doon, magsasaya po sila kapag tapos ng siesta, diba? Sa oras ng pagmimindal, doon nagtatakbuhan po. Ako po mismo naranasan ko yon. Tapos po, ang bayan ng Taguig po, dahil nga po medyo mababa yung lugar natin, bahain po dito. Bahain, okay? Konting ulan lang, talagang tumataas ang tubig dito sa Taguig. At meron nga pong pangyayari na through our history, sa sobrang taas ng tubig, may kwento po dito sa may bandang Simborio. Ang Simborio po namin ay Campo Santo rito sa may Taguig, malapit po dito sa simbahan na umapaw yung tubig at lumabas ang mga kabaong sa malapit sa sementeryo. Yes. Opo. At yun nga po, yung nangyari nga pong pagbahang yun,
ay talagang malaking epekto sa agrikultura natin dito sa bayan ng Taguig. Ano? Alam niyo, dahil din po sa pagbaha, marami rin po tayong mga kwento na yung mga ibang mga dokumento, yung mga ibang larawan ng mga pamilya na basa dahil sa baha, dahil sa malakas sa pag-ulan. Yan. Tapos po, dahil nga wala pa pong mga buildings, puro taniman, puro green, kulay green na pala yan po. Ang BGC ay hindi pa fully developed, di ba? Mapuno pa niyan, okay? And ang sentro ng buhay ng mga taga-Taguig po dito, 30 years ago, ay ang simbahan. Kahit nga po noong pagkatapos po ng World War II, noong 1946, ano, yung mga, kasi po, ang kwento po ng Tipasona, masasabi ko pong malaking impact ang Tipasona, no? Nawala na mga kalalakihan sa Tipas dahil nga po pinaguhuli ng mga sundalong Hapones. Yung mga kababaihan, para mawala yung lumbay nila, yung lungkot nila sa pagkawala ng kanilang mga miyembro ng pamilya, sumapi po sila sa mga iba't ibang organisasyon sa simbahan. Catholic Women's League, Adorasyon Nocturna, Apostolado ng Panalangin, at makikita niyo po yan sa mga old pictures na naitabi natin sa Museo de Santa Ana na ang daming mga naging interesado sa paglilingkod sa simbahan. Opo. Pero ano po ang nangyari? After 30 years, umusbong ang mga buildings, yung mga maliliit na kalsada, nagluwagan. Opo. Alam niyo, may kwento pa nga po dito sa bayan ng Taguig. Dito po sa may bandang Ususan, tapunan po ng bangkay kasi puro damuhan po eh. Opo. Tapos, alam niyo po, kinatatakutan po yung mga ibang lugar dito sa Taguig noon. Meron nga pong kasabihan sa Agunoy, isa sa mga barangay po ng Taguig na pag maggagabi na, nako, umuwi na at magtago na sa bahay. Kasi po, talagang madilim, maliit ang mga daan. Tapos malalaman niyo po kapag maghahapon na, maggagabi na, nadadaanan na yung mga kalabaw sa daan. Kasi galing po sila ng sakahan. Kalabaw yan. Alam niyo po ang mga kinakatakutan lugar dito, Bikutan. Yung pong Bikutan natin, dito sa may, kasi po marami daw pong mga masasamang loob na nakatira po diyan. Sa Tipas po na isa sa mga matatandang barangay dito sa bayan ng Taguig, marami daw pong mga nangungulam, mga mambabarang. Yan. Which is, opo. And tapos yung, kumbaga dito sa simbahan, madilim na po, at as in kapag madilim na, alas 6, wala nang katao-tao pakatapos ng misa. Pero alam niyo po kung ano nangyari, makatapos ng 30 taon, talagang makita namin yung pag-unlad sa bayan ng Taguig. Opo. Lalong tumaas yung mga bahay, kasi syempre yung mga ibang mga pamilya, nag-abroad na yung medyo nakapag-ipon ng pera, nakapagpataas ng mga bahay. Tapos yung sa BGC, may mga buildings nang naitayo, di ba? Naging famous na ang Taguig because of the BGC. Pero again, kinaklarify po namin, hindi lang BGC ang Taguig. Yeah? Kundi meron din siyang Santa Ana, yung first district. Yan po. And take note, ano po ang nangyari? Siyempre, pag umuulag yung isang lugar, nagkaroon ng Cayetano Boulevard, nagkaroon ng Vista Mall, nagkaroon ng iba't ibang mga malls, mga pasyalan, doon naman nagsasuffer ang culture and history. Kasi bakit po? Dahil nga nagtatayuan ng mga bagong bahay, yung mga old houses po rito ay pinapagiba. Opo. Katulad po dito sa may Santa Ana, yung limang bahay ng mga buwan, 1930s, talagang kitang-kita mo yung gara ng bahay. Pinasira po kasi po ay pag umuulan o bumabagyo po, gumagalaw yung bahay. So talagang nag-decide na yung pamilya na ipagiba. Okay? Meron din po kami mga bahay dito na kumbaga dahil sa naglalakihan yung mga bahay, natatakpan na sila at napapabayaan na, nagde-deteriorate na po. Kaya po, yun nga po yung sinabi natin sa mga kabataan, sa mga opisyalis ng gobyerno po natin dito na sana habang umuunlad yung bayan ng Taguig, nagpo-prosper din yung culture and history niya. Tama. Mas maganda yun magkasabay Naalagaan din. Yes, opo.
Pero alam niyo po, dito po sa simbahan ng Santa Ana, na kung saan miyembro po ako, kapag po yung bago mag-lockdown, talagang buhay na buhay po dito ang kultura ng taga-Taguig. Halimbawa po, yung dapit. Ang dapit po ay isang ritual namin dito sa Taguig na yung inchero, are you familiar po with the inchero, yung patay na Kristo na imahen? Kapag po Biyernes Santo, kinukuha po siya dito sa simbahan, dinadala sa isang bahay ng Sarmiento, nililinisan, dinadasalan, tapos po, pagkatapos ng 3 o'clock p.m., kukunin siya ng pari doon with the sacristan, tapos nakakarosa na siya. Talagang nakakakilabot po yung tradisyon na iyon. And for your information po, yun nga po, kung ang dito po sa kasalukuyan, dinadapit yung inchero, dati po may dinadapit pong mga tao. Sir, paano po? Kunwari, mayaman yung tao, may sinabi sa lipunan. Kapag po ikaw ay ganon, at namayapa ka, susundiin at ihahatid ka ng pari sa simbahan. Oh. Ganun ka bongga po noon. Alam niyo po, meron nga po kaming na-research noon na picture na 1920, January 1, 1920, meron pong libing dito, libing, tama, sa Santa Ana, sa pangalang Juan Natividad, taga Tipas, opo, na kung saan, isa sa mga bumisita o kasama sa libing, o umatendang libing, ay si Manuel Quezon. Oh. Nakita po namin ito sa kanyang photo collection na pumupunta siya rito sa bayan ng Taguig. At napapansin niya yung kultura dito sa atin. Opo. Dito po, pag July 26 po rito, kapistahan ng mahal na poong Santa Ana, yung ating patrona. Meron po kaming River Festival, yung merong mabilisan ng pag-grow ng angka. Tapos meron po kami yung sinasayaw namin ng Poana hanggang Laot, pabalik dito sa lupa. Yan, tapos may procession sa Kati, na kung saan ang Poana naman po ay ihahatid sa iba't ibang mga kalsada. Ganun kasaya po dito sa bayan ng Taguig. Yun ang gusto po namin manatili dito, na habang umuunlad, habang may kaunlaran ng bayan ng Taguig, meron pa rin nananatiling kasaysayan at kultura. That's the identity po kasi ng bayan. Opo. Tama po. Tama po. We agree naman. Parang favorite ni Quezon yung Taguig, no? Padala siya doon. Dalawang beses na siya nabanggit. Pero tama, no? That's actually medyo insightful na marinig na ang ganda nung mga buildings, economy. Pero it's another side to hear na mukhang when it comes to heritage building, to culture building, and to historical record, kailangan pa rin ng improvement. Dahil ang Taguig is not just the city of present and future. It has a past, a very colorful, a very in fact a very religious, very very rich past na kailangan din nating ma-promote, no? And with all that we can afford to build, siguro naman we have something to use to improve our culture and historical heritage. At saka tingnan mo itong mga dakilang bansa, halimbawa Japan, binabalansin nila yung kaunlaran nila sa kanilang nakaraan, sa kasaysayan. Makikita mo, may mga sa building, pero may mga nakakimono pa rin, tinatangkilik yung sushi, pinapangalagaan nila yung kastilyo nila, binabalansin nila. So, doon ko nakikita yung pananaw ni Sir Dapat talagang habang umuunlad yung bansa, pinapangalagaan mo rin yung kasaysayan mo. So, doon, that's a sign of great civilization, dakilang kabiasnan. So, nakakatuwa. Opo. May add lang po ako sa inyo, no? Di ba nga po, nabanggit ko nga po dito sa may Santa Ana, yung pong poblasyon natin, no? Alam niyo po ba, dito rin po kayo makakakita na magkakalapit ang simbahan ng Katoliko, Aglipay, pati Iglesia ni Cristo. Na hindi po sila nagkakaroon ng
away. Siguro noon, nagkakaroon po ng alitan, ano? Pero ngayon po, sa may Tipas, bandang Tipas, ano? Ito po yung simbahan ng Dambanang Kawayan, St. John the Baptist Parish, Katoliko po. Wala pa pong isang metro ang layo. Yung simbahan naman po ng St. John the Baptist, Aglipay. Isa sa mga matatandang parokya po ng Aglipay. Tapos, tawid ko lang po ng kalye, Iglesia ni Cristo po. Alam niyo po, kapag po, for example, yung salubong, kapag nagkaroon na po ng kasunduan ng Katoliko at ang Aglipay, magkaibang oras sila magsasalubong. So, yung Aglipay dadaan sa ibang ruta, yung isa naman Katoliko, ano. Pero kapag meron po pagkakataon nagkasabay sila, hindi po sila nag-away, kundi nagkaroon pa ng batian. Ay, Happy Easter sa ating lahat. Kumbaga makikita niyo po mayroong may unity sa ating pamayanan. And yung mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, kahit na may ganong mga prosesyon na nagaganap, wala ka pong maririnig sa kanila. So we respect each other's belief. Opo. Na nakakatuwa po dito sa bayan ng Taguig na ganito po. And kapag po July 26, kapistahan ng Poana, Pistang Bayan, 3 days before po mag-Lenten season, ang lahat ng puntahan ng tao dito po sa Santa Ana. Para po, kumbaga kasi nandito po lahat yung history, culture, festivities dito sa ating bayan. Opo. Talagang napakaganda o napakayaman talaga ng kultura at ng kasaysayan ng lungsod ng Taguig. Yes po. So mga tagapakinig po, sa ating pagbabalik, mayroon pa po tayong kwentuhan, kaya wag po muna kayong aalis, magkita-kita tayo pagkatapos ng ilang mga paalala. And we're back muli dito sa ating Historyal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Kasama po muli natin si Mr. Jimmy Uy, isang guro at manggagawa sa pamanang kultura sa Taguig upang talakayin at ikwento sa atin ang mga mahalagang bagay at mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Taguig. Napakaganda ng ating diskusyon kanina. At kasama rin po natin si Mr. Jamaico Ignacio bilang aking co-host. Talagang napakaganda ng ating pagkwentuhan tungkol sa Taguig. Very rich. Meron akong nalaman ko ang isang side ng Taguig na hindi ko pa napupuntahan. Kaya talaga namang it's an eye-opener for me. And speaking of places in Taguig, siguro ang isa sa mga, kaya nga meron tayong Bonifacio High Street, Bonifacio Global City, ay meron tayong isa sa mga pinakamahalagang lugar sa Taguig. At ito ang Fort Bonifacio. Sir Jimmy, ano nga ba ang kahalagahan ng Fort Bonifacio sa Taguig? At anong kasaysayan? Paano to nagsimulang mapunta sa Taguig and all that? Anong kahalagahan nitong Fort Bonifacio sa Taguig at sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Okay po. So, alam naman po natin, ang Fort Bonifacio ay bahagi po ngayon ng bayan ng Taguig. Ano? Ito yung part ng bayan ng Taguig na talagang umuunlad, progresibo, at punong-puno ng pagbabago. Ano? Masasabi ko po na itong Fort Bonifacio ay naging military base ng mga Amerikano bago pa man magsimula ng ikalawang digmaang pandaigdig. At bago pa man po ng panahon ng Amerikano, ang Fort Bonifacio po o yung tinatawag natin na mamangkat at may isa pang ito po ay mga dating na din naging tirahan ng mga tao. Ito po ay kumbaga ay nagiging lugar ng pastulan ng mga hayop noong unang panahon ng Kastila At meron pa nga pong kwento na dahil nga binabaha po dito sa bayan ng Taguig, itong parokya ng Santa Ana,
yung matandang simbahan, gustong ilipat dyan sa Port Bonifacio kasi mataas. Opo. Pero hindi po nangyari iyon, ano? And nung mawala nga po dito ang mga Amerikano, mga sundalong Amerikano, unti-unting na-develop itong Fort William McKinley or Fort Bonifacio na po ngayon, ano? At makikita po natin, 3 puntos ano po, ay yung kahalagahan ng Fort Bonifacio sa bayan ng Taguig. Una, ito ay sumasalamin sa pangarap ng bayan ng Taguig. Diba po? Kasi bakit? Dati, mala-probinsya ang lugar na ito, lalawigan ng itsura ng bayan na ito. Pero nung makita natin na umuunlad ang Fort Bonifacio at ito ay bahagi ng bayan ng Taguig, nakita natin yung kinabukasan ng bayan ng Taguig. So nakita natin yung ano ba yung kahihinat na ng bayan natin kapag umunlad na ito. So pangarap. Number 1 po, ito ay sumasalamin sa pangarap ng taga-Taguig. Number 2, sumasalamin din po ito sa pagiging progresibo ng mga taga-Taguig. Kasi makikita niyo po, nagtataasan ng mga building sa Fort Bonifacio, di ba? At masasabi ko po na, kumbaga, alam natin na may mga business district tayo ng Ortigas, ng Ayala, pero ang makabago po ngayon, Fort Bonifacio. At kumbaga, mas uunlad at uunlad pa ito sa darating na panahon. Okay po? At pangatlo, masasabi ko po, ano po yung kahalagahan ng Fort Bonifacio sa bayan ng Taguig? Pag nandun po ako sa Fort Bonifacio, parang ito po ang nagbibigay sa akin ng reminder na ito yung kapupuntahan natin sa darating na panahon sa kinabukasan. Pero we need to look back sa ating pinagmulan. Ganun po ako kapag, kasi po very sentimental person po ako na, kunwari, pag nakita ko itong simbahan na ito, ilang tao na kaya ang nakabisita rito? Ilang tao na kaya ang nakapasok dito sa lumang bahay na ito? Pag ako po nasa Fort Bonifacio, masasabi natin very modern, very high class yung pamumuhay po dyan, hindi ba? Pero, kapag ikaw ay naroroon, parang may hinahanap ka pa. Parang hindi ito yung identity ng Taguig. You need to look back, to go back to the origins. At dito po yun sa First District. Kumbaga, makikita po natin yung magkaibang mundo ng Taguig from the poblasyon to the Fort Bonifacio. At masasabi ko po, biyaya po sa amin ang Fort Bonifacio, biyaya rin siyempre yung poblasyon. Kaya po, yan po ang sa amin ang kahalagahan ng Fort Bonifacio. At nagpapasalamat po kami sa biyayang ito na bigay sa atin ng Diyos, ang Fort Bonifacio. Nakakatuwa yun From the poblasyon to Fort Bonifacio. Yes. Sayan at kinabukasan. Ang ganda. Yes. Opo. Maganda nga yung sinabi ni Sir Jimmy Sumasalamin sa pangarap, sumasalamin sa pagiging progresibo, at sumasalamin sa nakaraan ng lungsod ng Taguig at ng mga Taguigenyo. Talagang yung past, present, and future. Yes. No? And that's the Fort Bonifacio is like a summary. It's the identity of one who is from Taguig. Na pag sinabing taga-Taguig, Fort Bonifacio. Taguig, Fort Bonifacio. Napakaganda ng inyong input doon, Sir Jimmy. Talaga namang very, 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 very insightful. Napakarami kong natutunan sa mga kwentuhan natin ngayon. Okay. So, at this point, Sir Jimmy, meron ba kayong mga gusto pang sabihin tungkol sa ating, may mga gusto ba kayong ipahayag? Huling mensahe sa ating mga tagapakinig? Opo. Alam niyo po, dito po sa ating samahan, yung Philippine History Movement, talagang suportado ko po itong ideyang ito. Kasi bakit? Gusto natin ibalik yung araling panlipunan sa high school. At sana hindi lang sa high school, kasi po, hanggat tumatanda ang isip ng tao, habang siya'y tumatanda, kailangan mas lumalalim pa yung kanyang ugat sa kasaysayan. Yun po ang paniniwala ko dyan. So ako po bilang guro, at sana po doon sa mga guro na nakikinig po sa atin ngayon, sana sa ating dahil nga po, wala na pong Philippine History sa grade 7, 8, 9, 10, di ba po, yung junior high school, sana isama natin sa
sa pag-aaral natin ng Asian history, ng world history, ng economics at ng contemporary issues, yung mga local stories natin, lalo na yung bayan. Katulad ko po, yung ginagawa ko po sa Asian, kasi ang hawak ko po dito sa aming eskwelahan ay grade 6, grade 7, grade 9. Yan po yung hawak ko eh. Paano ko po isinasama yung local history ng Taguig sa pag-aaral ng Philippine history? Madali. Kasi po, yung, for example, nung sakupin tayo ng mga Amerikano, ano pa nangyari sa bayan ng Taguig? So I'm showing pictures to the students na ang Taguig pala, marirealize nila, may ginampanan pala ang Taguig sa pananakop ng mga Amerikano. Na may nangyari palang ganito na kinugkog ng mga sundalong Amerikano yung simbahan namin. Yan. Sa Asian history, yung sa mga paniniwala, yung Christianity. Tignan nyo nga yung mga ritual at mga paniniwala natin sa bayan ng Taguig. Di ba, for example, sa bayan ng Taguig, modelo tayo sa paniniwala kay Kristo. Napaka-religyoso ng mga tao rito. Nadala-dala nila yung paniniwala ng relihiyon mula sa matanda patungo sa kabataan. Yan. Tapos sa economics naman po, isinasama ko sa lesson. O for example, sa BGC, paano nakako-contribute ang BGC sa pag-unlad ng bayan ng Taguig? So, may ganun po. May ano po. Kaya naniniwala po ako sa idea ng grupo pong ito na dapat talaga isama at ibalik ang Philippine history sa pag-aaral ng mga bata. Okay po? Ngayon po, ako po, bilang guro, nung bago po mag-lockdown, yung mga bata po, tinutur natin dito po sa Taguig. Libre po yung tour na yun. Kasi po, meron po akong hawak na club, Social Builders Club. History club po siya. And then, sasabihin ko sa mga bata, class, gusto nyo bang mamasyal doon sa mga old houses dito sa Santa Ana? Alam nyo ba yung mga old houses natin dito? Sir, hindi po. First time pa lang po namin na pupuntahan po namin. Isang ikot lang naman po eh. Almost nasa 40 old houses ang meron po dito sa Santa Ana. Bibigyan ko po sila ng mga kopya, ng mga information. Para po, pag natutunan nila yon, they can share it to their classmates. Ganon, opo. And para po sa atin, kumbaga po, napaka-importante po na kung gusto nating malaman ang pambansang kasaysayan ng ating bansa, kailangan muna nating ma-develop yung local history natin. Tama. Kailangan unahin muna nating mabuo yung local history. Kasi kapag hindi po aware, hindi po kilala ng mga tao ang kasaysayan ng bayang kanyang kinabibilangan, hindi niya maiintindihan yung pambansang kasaysayan. Tama. And I believe to that. Opo. Kasi kapag nabuo na po yung pagkakaalam natin sa local history, towards the national history, malalaman ng kabataan at ng sino mang tao, ano yung gampanin ko sa kasaysayan? Yung role ko. Opo. Kaya po ako, naniniwala po ako, kailangan talaga na mas mapalalim ng mga Tagigenyo, ng mga Pilipino, nating lahat, ang pagmamahal, ang pag-ibig natin at pagpapayabong ng kasaysayan. Alam niyo po, Sir Jamaico and Sir John Kevin, ako po, bilang guro, last one na lang po, naniniwala ako sa mga, sa kasabihan wala sa subject ang pagiging boring ng isang subject. Ang history, magandang pag-aralan po dahil ito ay buhay natin Ito ay tungkol sa kwento ng buhay ng isa sa atin. Di ba po? Nagiging boring lang siya kapag sa tao. Kapag ang teacher boring magturo, boring na yung subject. Pero dapat, tayong mga teachers, gawin nating masaya, kaaliw-aliw, at kapaki-pakinabang yung pag-aaral ng history. Para po yung bata, they will appreciate yung ating kasaysayan. Yun po. Kaya po kaisa niyo po ako sa inyong layunin sa Philippine History Movement. Thank you po. Ang swerte ng mga estudyante ni Sir Jimmy. Talaga naman. Oo. Ako mismo ako nagti-take down notes ako sa local history ng Taguig, no? Talagang napakaganda ng inyong naging diskusyon, Sir Jimmy. Napakaganda at napakarami kong natutunan
At siguro ang isang pinakamahalagang natutunan ko sa ating diskusyon ng kasaysayan at kultura ng Taguig ay hindi masama ang pag-unlad sa ekonomiya. Pero dapat ang ating pag-unlad ay natutumbasan din ng ating pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura para malaman natin kung ano ang ating ambag sa ating lipunan. Tama! Amen! And maraming salamat po sa ating bisita na si Sir Jimmy Uy. At salamat din po sa ating mga tagapakinig ngayong gabi. Sana po ay meron tayong natutuhan sa gabi na ito. Abangan po ninyo ang susunod na episode. Muli, sa ngalan po ni Mr. Jamaico Ignacio, ako po ang inyong lingkod na si Kevin Samson. At ito ang Historyal, ang katotohanan sa ating kasaysayan at lipunan. Paalam! Paalam po! Salamat po! Salamat po! Salamat po! Paalam!